Wait. For today's vlog, magde-day tour tayo ng Milford Sound. The following day, chill lang tayo sa city center. Hanap tayo ng mga attractions na pwedeng puntahan and mga susubukang mga affordable na restaurants. And we will share yung mga travel tips namin dito sa New Zealand. Kaya stay tuned! Good morning, Tipiters! Another day, another activity tayo. So, ang gagawin natin for today is Milford Sound. In this video, we'll weigh in kung ang stops na gagawin natin ay worth it puntahan or kailangan ba siyang i-rethink it kung may mga dapat pang i-consider. We booked this tour on Klook. Ang presyo ay magdedepende kung saan ka manggagaling. From Queenstown, kung saan tayo nag-stay, nasa 9,342 as of this recording. Mas mahal siya kasi mas malayo ito sa Milford Sound. But if you're staying sa Teanau, nasa 7,000 pesos ang presyo. Makikita nyo sa screen now kung anong included sa tour na to. Lahat ng mga New Zealand na hotel, tours, and mga attractions na pinuntahan namin, ilalagay namin sa isang page. Punta kayo sa thepoortraveler.net/masterlist. Yun. And para naman sa mga discounts, punta kayo sa thepoortraveler.net/clock. And yung promo codes natin, kung mas gusto nyo yung mag-enter manually ng promo codes, The Poor Traveler Clock and TPT Clock 5. Yung The Poor Traveler Clock, up to 300 pesos na discount. Tapos yung TPT Clock 5, up to 500 pesos na discount. Pero, dapat sa link namin kayo magagaling. Kasi hindi gagana yung codes na TPT Clock 5 for 500 pesos kung hindi sa specific link na ilalagay namin sa description at makikita nyo nga dun sa /masterlist. thepoortraveler.net/masterlist. May sinal sa amin na parang mga kailangan dalhin. So, kailangan magdala ng raincoat, windbreaker, kailangan matinding warmers yung suot. So, ayan. Tapos, comfy na shoes. Made a quick stop ito sa Teanau for 30 minutes. Pwede mag-coffee, pwede mag-snack. Basta we have to be back in the bus by 11:35 a.m. Mukhang masarap po. Mga sandwich nila. So yung smoked salmon, no? Salmon. Siguro ko-order ako ng coffee. Tsaka nitong smoked salmon. Salmon. Sarap siya in fairness. Pinagkinas natin yung mga boarding pass natin para sa cruise. So ito, may quick stop tayo. Kita-kita yung Eglinton Valley. Ayan, ganda. May beach lang kami dito, pero amazing. Ganda. Part of Fiordland National Park ang Eglinton Valley. Na-form ang valley na to because of glaciers thousands of years ago. Sa Fellowship of the Ring, ito yung Misty Mountains. You shall not pass! Ang ganda nito dahil sa kulimlim at ulan. Ganda ng effect ng mga ulap na dumadaan covering the mountains. And yung madaming waterfalls sa side na to. Ang ganda. Ito guys, another stop. Grabe, ganda. Perfect talaga yung glass ceiling na bus for this. Kasi lahat ng dinadaanan namin. Very scenic. Yung mga mountains dito. Mga mountain range, grabe. Ang tataas.
tayo sa viewpoint. Pero mahihayin siya. Most of the time, hindi siya nagpapakita. Ayun siya guys. Ganda. Pero may glimpse na tayo kung nag-itsura niya. And super amazing. Super sweet. Grabe. Ang dramatic ng view na may ulap hovering around Mount Totoko. Sumisilip lang ang peak na tinatamaan ng sikat ng araw. Wow, ang epic ng scene. So, nandito na kami sa Milford. Nababahinga. Take 2. Nandito na kami sa Milford Sound and board na kami for the 2:30 p.m. So, as mentioned kanina, ito yan. Sa bird type kami. Tapos, so yung binigay kanina na card. So, ang pinili ko is chicken. So, tara, let's board na. Dapat susang pretty. One of the most scenic destinations na napuntahan namin, ang tataas ng rock formations and the surrounding mountains dito. May haba to ng 16 kilometers if susukatin from the head of the fjord hanggang sa may bukana ng Tasman Sea. Milford Sound is part of the Fiordland National Park na kasamahan ng Mount Aspiring National Park, Mount Cook Aoraki National Park, and Westland National Park that form Te Wahipoonamu na designated as a UNESCO World Heritage Site. So, planning na namin yung lunch namin. So, tama nga yung hinala ko. Patay, chicken and mushrooms. Then we have chips, sea salt na flavor. Then we have, cookies. Then, we have granola bars. And Alright, so if you missed that an large apple. bulk one before, you can see it really clearly off to the left. try the On a really pie. windy day, it's right there. We'll actually go straight up Hi, to hi. the ridge line, major ice ages, and have this beautiful Sarap. sort of makes a bit of a Ito, rough hindi green pinulot sa purple atin. shape. Ito This yung was one of kasama the na colour sands. pagkain. There's a bit of white above it, Very little chip. three below it,
Which one's pink? The floor of the And mansanas. Tamis ng apple niya. At nanggaling sa upper deck, yung walang bubong. Basang-basa sila nung bumalik. So, hindi na ako nangahas kasi wala akong dalang radio. Si Yoshi lang yung sinabak natin. Mahirap nang mabasa dahil baka magkasakit tayo. So, may 6 na seals. Ayan, ang cute nila. Busy kami kumakain kaya hindi namin napansin. Buti na lang yung mga fellow Pinoys natin dito. Tinawag yung attention natin. Ang cute! Ala, ang cute nila, gabi. Ala, ang cute. Ang nagpamahal talaga doon is yung cruise. Na for me, worth it. Super worth it. Kasi pag ibubuk mo yata yung cruise na ticket lang, hindi kasama yung tour ticket lang, I think nasa mga 4,000 to 5,000 din siya. So dun sa 8,000 na yun, halos kalahati nun yung cruise. Ayun lang guys, magdala kayo ng Bonamine. Especially kung mahiluhin kayo sa biyahe. Kasi parang zigzag yung daan dito. Parang bitukan ng manok. Yun yung term na sa atin, di ba? So, make sure na magdala lang kayo para iwas hilo. So, ito na. Kaya na ulit tayo sa bus. Let's go! And we made a quick stop dito para sa toilet break. And kung ano yung mga gusto namin pumili. So ito, let's go straight again. Yung tubig dito, 99 cents lang. Tapos yung ginger ale, $1 and 69 cents. So yung mga chips doon nakasale din. Okay, akit na tayo ng bus! Finally, nakahanap kami ng restaurant na makakainan. Pangalan niya is Mapo 88. Ayan! Ayan, naka-order na sila ng free side, I-Vibe, Scam Kimchi Fried Rice. I think worth it. Worth it siya. Harap malasa, very creamy. Yung spiciness, hindi pa yung masyadong ano. Kasi feeling ko rin neutralize yung cheese. Eh. Pero very rich. Grabe yung Okay. yung cheese, kita nyo ba guys yung cheese? Ano? Wow! Ito na guys. Kala ko photo.
Kukunin natin yung luggage si Krisa dito sa room nila. Then, ayan, babay na kami kina Ivan and Krisa din. Bye-bye! Aww, tagal din natin magkakasama. 9 days. 9 days. Kung sana kung nakasama kami sa Australia, mga 15 days. 15 days sana. Pero soon, huwag kayong mag-alala guys, mayroon pa mga susunod na trip. Yan. Yun This lang. year. Bye-bye! The next day. Good morning, Tipiters! It's our last day here dito sa Queenstown, New Zealand. Ang una natin ginawa is nag-check out na tayo sa ating hostel. Pero mag-check-in ulit tayo. Kasi ang nangyari is we extended our stay ng 1 day. Pero sa ibang room naman yun. So ang activity natin is maglilibot-libot lang tayo dito sa lake or dito sa ano nila promenade. Wow. Wow, big word. Dito tayo sa promenade lang and sa city center nila mismo kung saan yung activities o yung mga street food. So, umpisahan natin to sa tip namin dito sa New Zealand. Nag-accept most ng mga establishments dito ng credit card. Pero kailangan nyo munang tanungin sila if may credit card surcharge. Yung surcharge na yun naglalaro between 1% to 2%. Kasi if may cash naman kayo na withdraw, mag-cash na lang kayo kung malaki yung babayaran ninyo. Lalo sa mga restaurants or kung nagsha-shopping kayo. Kasi for example, yung kagabi, yung bill namin is nasa 140 NZD. So yung surcharge or credit card surcharge, pumalo siya ng halos $3. So alaki din nun parang nasa kano din yun? 100 pesos. 100 pesos. So sayang din yun. So if may cash kayong dala, go cash. Important, tanongin nyo muna yung crew or yung cashier kung may credit card surcharge sila. Another tip, kung nakakita kayo ng mga animals dito like mga ducks, mga gansa, mga ibon, kahit ano pa yan, huwag nyo silang pakakainin. Kasi may mga signs dito na huwag nyo pakakainin yung mga ducks. Pero i-apply natin yan sa mga wildlife dito. Another tip, may free wifi dito sa Queenstown. Tingnan nyo lang yan, yung mga sign na yan. Pero, natry ko na yan kanina, natry akong kumonek. Makapasok naman, pero may kabagalan. I think depende sa dami ng gumagamit. $60 NZD yung day pass dito sa Kiwi Park. And 11:30 yung conservation show. Pinakita sa amin yung mga native lang dito sa New Zealand ng mga animals. And kung paano nila sila inaalagaan. Papakita namin sa inyo now yung mga clips ng mga about those mga animals na yun, and hindi namin ipapakita ng buo. Kailangan yung puntahan to para mas ma-explain nila and mas ma-experience ninyo kung ano ba yung mga nangyayaring efforts dito sa loob ng Kiwi Park.
So, magkasunod namin ginawa yung conservation show tsaka yung Kiwi House, 11:30 and 12:15. Ang New Zealand kasi, yung mga animals dito, wala silang predators until dumating tayong mga humans. So, what they're doing now is they're trying to parang kung ano yung mga endangered na mga species dito. They try to conserve them and inaalagaan dito tapos pinapakawalan sa wild. So after nun, pupunta kami dito sa Kiwi House kung saan makikita natin yung mga kiwis. Pero bawal mag-picture sa loob. Bawal lang any cameras. Tapos yung mga kiwis kasi yung mga nocturnal and flightless birds. Medyo madilim pero may mga ano naman, dim light naman sa loob. So makikita pa rin naman sila kahit pa paano. And sobrang cute nila. And also, fun fact, yung mga kiwis, sila yung pinaka maliit na beak sa lahat ng mga birds sa buong mundo. Bakit? Kasi ang pag-measure pala ng beaks from the nostrils down. So, ayun, yung nostrils nila nasa pinaka-halos tip na ng beak nila. Kaya, ayun. Nasa labas lang is yung kung saan yung mga kaka. Next natin pupuntahan is kung nasaan yung mga kea o yung mga mountain parrots. Ang mga mountain parrots dito lang makita sa New Zealand. Nag-iisa lang sila sa mundo. Sila din yung pinaka-curious or parang makakulit ng mga ibon. Kaya have the same problem-solving ability as a 4-year-old child. Ayan ang mga inquisitive birds na kaya. Ito naman ang Karilea. Ang kaiba niya sa falcon, mas maliit siya. And may kulay yellow yung sa nostrils niya hanggang sa mata. And iba yung kulay ng feathers niya sa bandang chest. Ganyang kalaki yung Haast Eagle na extinct na ngayon. Because of? Humans. So we're done dito sa Kiwi Park. Kung gusto nyo makakita ng kiwi, worth it siya. Kasi dun sa Kiwi House, may makita kayo na parang tatlo, di ba Yosh? Tatlo yung nakita na. Yan ang cute nila. Pero if nag-expect kayo na parang marami pang ibang animals na meron dun, parang konti lang, may explore mo siya in 30 minutes. Actually, medyo nag-alangan kaming pumasok kasi hindi naman kami mahilig sa mga animal attractions. So, iniisip namin, ano ba to? Ethical ba to? Ganun. Pero, iniisip na lang namin yung sinabi sa amin ng mga conservation friends namin na if in doubt, puntahan nyo pa rin. Tapos, kayo yung mag-make ng sarili nyong decision kung sa tingin nyo ay okay siya or hindi. So, yun yung ginawa namin. And, ang base sa information na nakalap sa aming pananaliksik yan, is binibreed nila yung mga ibang birds to reintroduce them to the wild. So kunyari, yung mga kiwi kasi parang threatened sila in the wild kasi yung mga possum kinakain sila kapag maliliit pa. Do you know them? So okay sila na i-breed muna in captivity, tapos kapag malaki na sila enough to defend themselves, to fend off for themselves, doon sila binabalik sa wild kasi kaya na nilang makipaglaban sa mga possum. Parang naging test na rin kasi yung mga possum, Australian possum. So dito sa Queenstown, if gusto nyo talagang makakita ng kiwi, I think ito lang yung
yung place kung saan kayo pwede makakita. Kasi mahirap siyang makita in the wild. Una, kasi nocturnal sila. Actually, nire-recreate nila dun sa loob yung environment na gabi, ganun. Kaya bawal mag-cellphone, bawal mag-picture kasi yung light ng cellphone nakakasira siya dun sa atmosphere sa loob. Yes. Para hindi sila makabala. So, dun mo lang sila makikita. So, wala kaming footage. Pero yun, kung after nyo na mas maraming makitang animals, para hindi naman kayo curious sa mga kiwis, tapos in-expect nyo makakapag-picture kayo, makakapag-take kayo ng photos or ng memories ng mga kiwis, parang rethink nyo siya, guys. And if yung animals in captivity, no matter the purpose or history, makes you uncomfortable, then rethink it. Kasi hindi rin talaga ganun kalalaki yung enclosures nila. So, kung emotionally na babother kayo sa ganun, rethink it. Ang mahal din kasi, parang mahirap magbayad para mabother ka lang. Oo. Mga food trucks na meron dito. May Japanese, may mga curry yan, karage, na tinitinda, ramen, gyoza, takoyaki. Yan, ito yung food truck na yan. So if you want sweets, ito, sa 4 Decisions. Ito yung pangalan naman, no? Food truck. May tinitinda sila dito na sandwiches, smoothie bowls, and smoothies. May coffee din sila. Pastries. Ayan. Tapos dito, sandwiches. And dito naman, Taste of Nepal. Nepalese food. Ayan. May dumplings sila. With Himalayan cheese. Yes. Dito nyo sa screen kung kano siya and ilan. In New Zealand. Oh, in New Zealand. And the other one is Habebes. So, anong tinitinda dito? Ay, iba-iba. Iba-iba, guys. May wrap, salads, burrito. Anong binili mo? Ah, okay. Momo. Bibili ako ng coffee. Magkape muna tayo, guys. Alauna na. Wala pa akong kape. So, pa-grumpy na ako. One macchiato. One macchiato. Would you like a long or a short one? The long one. A long one. Yes. And no sugar in yours? Yes, please. Make it. 2 sugars? Yes. Would you like absolutely anything else to go with it today? I think that's it. That's it? Yes. It'll just be $6 in total. For Alright. Are you vlogging? Yes. Exciting stuff. So, ang pangalan ng food park na to is Yum Hub. A month ago lang siya nag-open. Every weekend, para may party sila dito or live band. So, up and coming daw, sabi ni Cecile, ang ating nakilalang new friend dito. Nakakatawa, kabayan. Half Pilipina siya. Ang pangalan naman nito is si Sumi, taga Nepal siya. Siya yung may-ari ng food truck. Ooh. It's very reminiscent of Kazakhstan. Nag-ano lang kami, snack sa food hub. Yan ang masasabi ko is worth it naman siya. Kasi mura yung food doon. Kasi ano siya, parang pika-pika and hindi kasi siya sit-in or proper dining restaurant. Food trucks yung mga na. And it's a perfect representation ng Queenstown kasi iba-iba yung mga dishes na nandun. Pwede kang umorder sa kung saan-saan kung wala kayong craving. Tatry natin magkaroon ng proper lunch. So ito yung next stop natin. Fogo, a Brazilian restaurant. So may sinaserve silang lunch specials na mura lang.
around 20 NZD. So tara, pasok. So dahil nakapag-snacks na tayo, order na ako ng drinks natin, yung Aperol Spritz. 18 NZD siya. Tapos, ito yung in-order ko. Yung picana na lamb cup steak. Tapos, Brazilian rice, tomato salsa, and fresh salad. So, 25 NZD pala siya. Hindi siya 20 NZD. Tapos, yung osyang in-order niya is yung barriga de porco or pork belly. Tapos, Brazilian rice, salsa, and banana. Yung kanya naman. Yan, umorder naman siya ng kanyang create your own Brazilian cocktail. Gin at saka passion fruit. Lambot naman siya. Pero syempre, sanay tayo sa pork sa atin. So kung kakain kayo dito, mag-steak na lang kayo. Mali tayo, mali. Tama si Vince. Masarap. Crispy. Well seasoned. Malambot. Sabi guys, for 25 NZD, may malaki ka ng cut na steak na tama yung pagkakaluto. Yung sinabi namin medium rare. Medium rare nilang binigay. Tama yung seasoning niya. May konting anggo. Pero okay lang. Napaka ano lang. Konti. Pero sarap. For me, worth it. Yung 25 NZD. May rice ka na. May salsa ka na. May salad ka pa. Busog. May coconut chips. Masarap. Very creamy. Hindi ganun katamis. And very cakey. Pabalik na kami ng Black Sheep para mag-check-in uli. Tapos labas uli ng mga around 5 PM para ituloy yung pag-explore. Mas mahal ang 1,000 pesos to, pero mas lumiit yung room. Ang difference lang na masabi ko is, ayan, tabi lang kami ng kalsada, so may view. Pero in terms of yung space, lumiit. Half ng original na room namin in the past few days. Tapos nawalan kami ng saksakan sa side. Wala dyan. Wala dito. Pero similar nung isang room, ayan, may TV, may extension cords, may ref, yung heater nandito. Yan. Aside from that, na yung mga rooms sa tapat ng kalsada, malapit sa kalsada, ito, 21, 22, 23, mahina yung wifi. Doon sa 3 bars, meron tayo sa wifi connection sa phone, yung mga linyang yun. Pag nasa kama ka nakahiga, 1 bar lang siya. So, something to consider if dito kayo magpubook. May na-discover kami. Kanina pa ako city center, di ba? Actually, day 1 pa lang city center dito sa tabi ng lake. Oh, hindi pala siya. Ang tawag pala dito sa area na to is Queenstown Mall. Para siyang
high street sa BGC. Parang ganun yung layout niya. We decided na dito sa Yonder kami mag-dinner. Ang pinuntahan namin na una is yung Blue Pan, kaso wala na silang table for two na sa proper seating o yung table tsaka chairs talaga. Sa bar area na lang yung available. Okay. Eh, ang next na available daw na seating nila is 8:30 pa. So, sabi ko okay, nagnoona lang ako. So, dito kami pumunta sa Yonder, nakatabi lang niya. And mukhang okay yung menu kasi sobrang mura. Like itong order namin, ayan, roasted cauliflower na 18 NZD, calamari 19 NZD. Thank you. Dumating yung order natin. Yes. Okay. Then, order rin kami nitong hero. Okay, so I'm gonna have the roasted Ayan na, dumating na yung first order natin. Calamari! Kamang crispy. Lasang fish. That is big. Thank you. Thank you. Dumating na yung beef brisket natin. Grabe. Ang laki. Ayan guys. Diyos ko Lord. 2 hours, and then it was like Hindi na natin kailangan ng steak na. honestly, it's the Yan ito yung sauce. I don't know, it's the Tip. difference. Snap. Hindi gummy yung or kasi sobrang tender ng beef. Then sobrang sarap itong sauce niya. Ayun naman yung cauliflower natin. Pero hindi ko sakto lang yung order namin ng food. Laki. Sino mo kung laki? Kaya natin yan guys. Sabi ni Yosh, malaki daw pero kaya natin yan. Mas. Sobrang savory, parang hindi gulay yung kinakain. Very filling din. Lagyan natin ito. Pag pinampambahin sa bibig, kakabay sa bibig mo yung hamas, saka yung tawag sa dip na ito yung kulay orange. Yung talaga yung pinagulay sa. Sa Yonder, masarap lahat. Promise. Sobrang busog namin. So for us, worth it! Ganun yung tono ba? Worth it! Ganon. Walang kaabog-abog na masasabi namin. Worth it kasi mura na at masarap. Pero, ang feeling ko lang, ang pinaka nagustuhan ko dun is yung vegetarian na dish nila, yung cauliflower. So, if mapupunta kayo dito, pwede nyo i-try doon sa Yonder. Kasi worth it siya.
Super worth it ng last day natin kasi chill lang ng mga pinuntahan natin. Lakad-lakad lang tayo around Queenstown. And maganda yung weather, sunny, and masarap yung food, masarap lahat. So, that's it for our Milford Sound and Queenstown vlog. Susunod na ang travel guides, itinerary, and travel tips videos. Kaya if ayaw nyo mamiss yan, make sure na nakasubscribe ka dito sa channel natin, ring the bell beside it, and choose all para notified ka kapag uploaded na yon. Kung mayroon kang questions, i-comment nyo lang below. Or you can also follow and message us on Instagram, X, and TikTok. And remember guys, plan smart, travel safe, and make every trip worth it! Bye-bye!